Ang restaurant ay isa sa pinaka-exclusive sa lungsod. Puting tablecloths, crystal chandeliers, at waitlist na umaabot ng mga linggo. Ito yung klaseng lugar kung saan nagdi-dinner ang high-profile politicians sa likod ng velvet curtains at nag-cheers ang mga million-dollar deals. Ang staff ay sinanay na makita ang yaman at status mula sa malayo. Kaya naman, nang pumasok ang isang batang babae mag-isa, naka-hoodie lang at jeans, walang masyadong nagbigay pansin sa kanya. Tahimik siyang pumasok ng walang fanfare. Nag-scan ang mata niya sa eleganteng dining room. Walang kameras na sumusunod. Walang security guards na nakapalibot. Isang babae lang na may kalmado at observant na tingin. Halos hindi man lang tumingin ang hostess. Reservation. Tanong niya ng flat, parang alam na niya na T-no-D ang sagot. Sagot ng babae ng magalang. Under Pacquiao. Natigilan ng hostess pero hindi niya na-gets. Tumingin siya sa tablet, kunot ang noo, tapos pinahintay niya ang babae. Ilang minuto ang lumipas. May mga well-dressed na guests na nauna pa sa kanya na pinapasok. May ilan pang ang nagtaka at tumingin sa kanya. Mukha siyang out of place, tahimik, simple, walang pakialam. Doon lumapit ang isang young waiter, matangkad, maayos ang hitsura, may practiced smile na nawala agad nang tingnan niya ito mula ulo hanggang paa. Makakatulong ba ako? Tanong niya na maihalong condescension. Tumango ang babae. May reservation ako. Naghihintay lang na maupo. Nagtawa siya ng maiksi at dismissive. Miss, sigurado ka bang tama ang lugar mo? May dress code kami dito. At well, hindi niya sinabi ng direkta, pero malinaw ang mensahe. Umiti lang ng kaunti ang babae. Tama ang lugar ko. Lumayo ang waiter, bumulong sa sarili. May isa pang staff na bumulong, siguro may gustong mag-selfie lang dito. Tumawa ng mahina ang mag-asawang malapit. Pero nanatili siyang graceful, patient. Hindi siya nagmalaki, hindi sumigaw, pero napansin niya ang lahat. Dumaan ulit ang waiter at may smirk, uy, may bistro sa kabila na mas okay din ang pagkain. Baka mas bagay sa'yo. Tinignan niya ito ng diretso sa mata sa unang pagkakataon, hindi galit, kundi may quiet confidence na nagpapablink sa kanya. Mag-aantay ako, sabi niya. Bumalik ang hostess, ngayon flustered na. Oh, ikaw pala yung kasama ni Pacquiao, stammer niya. This way, miss. Habang pinapalakad siya patungo sa pinakamagandang table sa buong lugar, lumingon ang mga ulo. Nagmukhang nahihiya ang mag-asawang tumawa kanina. Natigilan ng waiter sa kalagitnaan ng hakbang. Bigla niyang na-realize, hindi lang siya ordinaryong babae na kanyang pinagmumukhaan. Ito pala ang anak ni Manny Pacquiao, ang world champion, ang senador, ang lalaking nagmula sa wala at nagtayo ng legacy sa buong mundo. At hindi siya nagsalita dahil hindi niya kailangan. Pero may isa pang darating na magsasalita. At pagpasok niya sa pintuan ilang minuto lang ang lumipas, magbabago na ang lahat sa restaurant na yon. Nagbago ang atmosphere ng restaurant nang pumasok siya. Walang media entourage, walang flashy entrance, isang lalaki lang na nakasimple, maayos na sando, naglalakad ng may kalmadong confidence ng isang taong naharap na sa mas malalaking laban kaysa sa bastos na staff o mahal na menu. Pero sa sandaling pumasok si Manny Pacquiao sa dining room, parang mas nagliwanag pa ang mga chandeliers. Napahinga ng malalim ang hostess. Sumilip ang chef mula sa kusina. At ang waiter, yung nagmaliit kay Queenie kanina, natigilan, nanginginig ang kamay na may tray. Good evening, sabi ni Manny ng mainit, parang bati sa matagal ng kaibigan. Sasamahan ko ang anak ko. Malumanay ang boses niya, gentle. Pero sa mga nakakaalam ng kwento niya, mula sa pagtulog sa kalye ng General Santos hanggang sa pagiging isa sa pinaka-respected champion sa mundo, may bigat iyon ng libu-libong laban. Nagpanik ang staff. Nag-fold ng napkins. Naglagay ng tubig. Bigla, hindi na lang si Queenie ang babae sa hoodie. Siya ang honored guest. Pero nakita ni Manny ang lahat. Ang nervous glances, ang namumula na mukha, ang fake smiles. At higit sa lahat, nakita niya ang mata ng anak niya. Sabi ng mata niya ang lahat. Umupo siya sa tabi nito, marahang hinawakan ang kamay, at ngumiti, yung ngiti na lang ng isang tatay na nakita ang anak na lumakas. Okay ka lang, tanong niya ng mahina. Nagdalawang isip si Queenie. Bulong niya.
Ngayon na. Tumango si Manny. Alam niya na. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi humingi ng manager. Pero nang lumapit ang waiter na may forced politeness, tumingin si Manny. At sa unang pagkakataon ng gabi na iyon, nagbago ang tono niya. Ano ng pangalan mo, anak? Natigilan ang waiter. You, Carlo, sir. Carlo, ulit ni Manny. Nice to meet you. Tahimik. Masyadong tahimik. Alam mo, maaga dumating ang anak ko, siya mismo nag-reserve ng table na to, sabi niya ng steady ang boses. Hindi siya humingi ng special treatment. Hindi niya inaasahan na makikilala siya. Gusto niya lang mag-dinner ng payapa. Nilunok ni Carlo ng malakas. Yes, sir. Hindi ko alam. Iyon nga ang point, putol ni Manny, pero nanatiling kalmado ang boses. Hindi mo alam kung sino siya. Kaya naisip mong okay lang na husgahan siya, ipahiya siya. Nagpalipat-lipat ang tingin ng staff. Sinusubukan ng ibang guests na huwag tumingin pero nakikinig ang lahat. Pero ito ang bagay, Carlo, tuloy ni Manny. Hindi mo trinato ang tao ng may respeto dahil sa kung sino sila. Tinatrato mo sila ng may respeto dahil sa kung sino ka. Katahimikan. Katahimikan na mas malakas pa sa anumang suntok na natira ni Manny. Nahihiya ang waiter, hindi alam ang sasabihin. At saka pala, dagdag ni Manny ng casual. Ang restaurant na to, majority shareholder ako. Hindi ko ina-advertise, pero tinulungan ko to para magbigay ng trabaho. Mabuting trabaho, hindi para magpababa ng tao. Halos bumagsak ang tuhod ni Carlo. Parang maiiyak ang hostess. Tumingin ulit si Manny kay Queenie at tumango ng tahimik, walang salita, pero affirmation. Graceful kang tumayo. Ngayon, ako na bahala sa iba. Tapos tumingin siya kay Carlo at sinabi ang mas nakakagulat pa. Lahat nagkakamali, sabi niya. Pero ang mahalaga ay ano ang gagawin mo sunod. Mag-break ka muna. Pag-isipan mo. Bumalik ka ng may mas mabuting puso. Tumango ang waiter, walang salita at lumayo. Tumingin si Manny kay Queenie. Kain na tayo. Hindi galit ang nagpabago sa kwarto. Dignidad. Ang kapangyarihan ng isang lalaking palaging in-underestimate sa buhay niya at natuto na ang tunay na lakas ay hindi sa revenge. Ito ay sa response. Habang nagmamadali ang kusina na ilabas ang pinakamagagandang dishes, sumandal si Manny sa upuan, mainit ang mata. Dahil hindi lang ito dinner, ito ay lesson at nagsisimula pa lang. Ang kusina, na kanina ay puno ng Friday night reveille, biglang naging tahimik. Ang head chef na si Antonio ay nakatayo sa pass window, natigilan. Narinig niya ang sapat para malaman na may malaking nangyari sa dining room. Isang young server na tumakbo papasok, mata namumula. Naririnig mo ba? Si Manny Pacquiao yun. Anak niya yung babae. Nabagsak ang lado ni Antonio sa counter. Samantala, si Carlo, yung waiter na nagpahiya kay Queenie, nakatayo sa labas ng dishwashing area, nakatitig sa reflection niya sa steel prep counter. Mabigat ang apron sa lig niya. Kanina lang, iniisip niyang superior siya sa tahimik na babae sa hoodie. Ngayon, na-realize niyang nilait niya ang anak ng isa sa pinakamahal na figure sa mundo, at higit sa lahat, isang tatay na sumagot hindi sa galit kundi sa grace. Pwede niya akong patalsikin agad, bulong ni Carlo. Sagot ng isa pang server at walang sisihin sa kanya. Sa dining room, nagbago ang mood. Mas focused ang staff, hindi na lang nag-serve ng pagkain, kundi nagre-redeem. Mabilis dumating ang dishes. Perfect ang plating. Hindi na ubos ang tubig. Pero hindi interesado si Manny sa kahit ano roon. Ang mata niya kay Queenie. Tahimik pa rin siya. Dimmed ang usual fire, pero hindi nawala. Nakita ni Manny sa paraan ng pag-upo niya ng tuwid, sa folded hands sa lap, kalmado, composed. Hindi mo deserve ang nangyari, sabi niya ng mahina habang hiniwa ang steak. Pero proud ako sa paraan ng pag-handle mo. Tumingin si Queenie, may luha sa mata. Gusto ko sanang magsalita. Gusto ko sanang sumigaw, pero naisip ko, ano kaya ang gagawin mo? Tumawa ng mahina si Manny. May mga pinagsigawan na ako noon, trust me. Pero minsan, mas malakas ang katahimikan. Wala kang binigay na magagamit laban sa'yo. Bumalik ang soft smile sa labi niya.
Sa unang pagkakataon ng gabi, bumalik siya sa sarili. Pero sa malalim ng kusina, kumukulo ang guilt. Binagsak ni Chef Antonio ang kutsilyo. Kailangan ko siyang makausap. Ikaw, tanong ng sauce chef. Nagluto ako para sa mayors, diplomats, hindi ako nagsalita. Pero ito hindi lang niya binaba ang staff. Tinuruan niya tayo ng isang bagay. Sa labas, bumalik si Carlo nang nanginginig, may hawak na note. I wrote something, stammer niya habang papalapit sa table ni Manny. Alam kong hindi ito mag-aayos ng ginawa ko, pero... Tinignan siya ni Manny ng mabait, inilapag ang fork, inabot ni Carlo ang note kay Queenie. Binuksan niya. Simple lang, ilang salita sa order pad. Hinhusgahan kita ng hindi ko kilala. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Salamat sa pagpapakita ng grace na higit sa deserve ko. Carlo D. Sandali, walang sinabi si Queenie. Tapos tinupi niya ang note at isinilid sa purse. Salamat, sabi niya ng mahina. May ibig sabihin to. Mukhang nagaan ang loob ni Carlo. Pero bago siya umalis, nagsalita ulit si Manny. Carlo. Yes, sir. Sa restaurant na to, ilang taon ka na? Halos 3 years. Gusto mo ba? Gusto ko dati. Gusto ko pa rin. Nagkamali lang ako. Tumango si Manny. Hindi tayo tinutukoy ng mga pagkakamali. Ang natutunan natin mula roon ang nagde-define sa atin. Seryosohin mo ang gabi na to, lumago ka rito. Tapos umiti siya ng mahina. May second chance ka. Gamitin mo. Tumango ng dahan-dahan si Carlo. Gagawin ko. Doon lumabas si Chef Antonio, pinupunasan ang kamay sa apron. Ennis Pacquiao, sabi niya ng may respeto. Pwede po bang sumama sa kusina saglit? May ipapakita po ako. Nagtaas ng kilay si Manny, curious. CJ. Nagulat si Queenie nang tumayo ang tatay at sumunod sa chef sa likod ng swinging doors. Sa loob ng kusina, naglinya ang staff, hindi sa takot, kundi sa silent admiration. Manny, simula ni Antonio. Narinig po namin kung paano niyo hinandle lahat. Hindi lang niyo piprotektahan ang anak niyo. Pinaalala niyo sa amin kung sino kami dapat. Tumango ang mga cooks. Dishwashers, servers, line cooks, pati busboys, lahat mukhang sincere. Hindi niyo kailangang pumunta rito, sabi ni Manny na antig. Pero ginawa niyo. May ibig sabihin yon. Lumayo si Antonio para ipakita ang isang maliit na cake na pinagsama-sama mula sa available ingredients. Sa icing, nakasulat, "To Queenie, you deserve respect." Hindi elegant, pero totoo. Sa table, pinunasan ni Queenie ang mata nang i-roll out ito. Nagsimulang mag-clap ang lahat sa restaurant, hindi dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa lakas niya. Kinabukasan, ang social media page ng restaurant, nakaraniwang tahimik maliban sa lunch specials, at biglang nag-viral. Isang post lang. Kagabi, bumisita ang boxing legend na si Manny Pacquiao, kasama ang anak niya. Isang waiter ang nag-insult sa kanya nang hindi alam kung sino siya. Hindi nagtaas ng boses si Manny. Hindi humingi ng kahit ano. Tinrato niya ang staff ng may dignity at nag-iwan ng lesson na hindi namin makakalimutan. Lubos kaming humihingi ng paumanhin at lubos na nagpapasalamat sa paraan ng pag-handle niya. Kasama ang photo, si Queenie na tahimik na nakaupo, maliit na cake sa harap na may frosting na "To Queenie, you deserve respect." Sa loob ng ilang oras, libu-libong shares. Kinuha ng major news outlet sa hapon. Manny Pacquiao teaches a lesson in grace after daughter is disrespected. The power of a quiet response. How one father changed a restaurant culture. Pero hindi sensational ang headlines. Walang clickbait scandals, walang lawsuits, walang galit, tahimik lang na makapangyarihang kwento tungkol sa dignity at pagmamahal ng isang tatay. Samantala, sa bahay ng Pacquiao, nakaupo si Queenie sa kitchen table, nag-scroll sa comments sa phone. May mga nagpapaiyak sa kanya. Same thing happened to my daughter. Salamat sa pagpapakita na mahalaga ang mga anak namin. Respect isn't about fame. It's about how we treat each other. Queenie, you're amazing. Manny Pacquiao just redefined what real power looks like.
Tumingin siya sa tatay na umiinom ng kape at nagbabasa ng newspaper nang walang pakialam sa online buzz. Dad, everywhere na to, bulong niya. Talagang nakikinig ang tao. Tumango siya ng may soft smile. Good yan. Pero huwag mong hayaang madistract ka. Hayaan mong maging reminder. Reminder ng ano? Na ang paraan natin sumagot sa sakit ang nagde-define ng strength natin. Kahit sino pwede maghagis ng suntok. Hindi lahat pwede mag-lead ng may peace. Sa restaurant, nagsimula na ang changes. Tinipo ng manager ang buong staff ng gabi na iyon, hindi para sa sermon, kundi para mag-reflect. Nabigo tayo sa customer, sabi niya. Pero higit sa lahat, nabigo tayo sa sarili natin. Hindi dahil hindi natin alam kung sino siya, kundi dahil hindi natin pinansin kung sino siya pwede. Mula noon, nagbago. Nag-hire sila ng cultural sensitivity consultant. Monthly training. Required seminar para sa bagong hires, respect before recognition, give kindness comes first. Pati uniforms nagbago, may black pins na may gold lettering, every guest deserves dignity. Si Carlo, yung waiter sa gitna ng bagyo, hindi umalis. Nanatili. Nagtrabaho ng mas mabuti. Nagtanong, humingi ulit ng paumanhin, at nagsimulang mag-mentor sa bagong staff kung paano tratuhin ang guests ng may empathy. Nagkamali ako, sabi niya sa isang trainee. Pero binigyan ako ng second chance ng pamilyang iyon. Kaya ngayon, siguraduhin kong hindi makakalimutan ng kahit sino rito kung ano ang ibig sabihin noon. Sa isang linggo, tumawag ang owner sa Manny. Sir, gusto ko lang ipaalam na ginagawa namin ang lahat para maayos. At kung papayag po kayo, gusto naming gawing silent partner kayo. Walang kailangang ilagay na pera. Pangalan niyo lang tulungan ang culture namin. Nag-isip si Manny. Hindi ako interested sa business. Nalungkot ang owner. Pero tuloy ni Manny, pero interested ako sa pagtulong na maging mas mabuti ang mga lugar. At pumayag siya, hindi para sa profit, kundi para sa principle. Sa buong mundo, umabot ang kwento sa classrooms at boardrooms. Isang teacher sa California ang nagprint ng article at ginawang lesson sa 8th grade class. Ano ang itsura ng leadership, isinulat niya sa board. Sa Dubai, binuksan ng corporate trainer ang diversity seminar sa slideshow ng kwento ni Queenie, Respect isn't earned after fame. Dapat ibigay mula sa simula. Isang tatay sa Pilipinas, sinabi sa anak habang nag-aalmusal, yan ang tunay na champion. Pinrotektahan niya ang anak niya ng kalmado, hindi sa gulo. Sa bahay, binuksan na ni Queenie ang journal na matagal niyang hindi ginamit. Isang sentence lang ang isinulat niya ng gabi na iyon. Akala ko invisible ako, pero ang katahimikan ko naging boses na mas malakas pa sa inakala ko. Hindi niya kailangan ng revenge. May influence siya, at determinado na niyang gamitin iyon. Ang mga sumunod na araw ay surreal para kay Queenie. Ang nagsimula bilang humiliating moment sa restaurant ay naging national conversation, hindi tungkol sa celebrity, hindi skandal, kundi tungkol sa respect. Isang bagay na basic pero madalas nawawala. Una, hindi sigurado si Queenie kung paano sasagot. Palagi niyang gustong nasa labas ng spotlight, kahit ipinanganak siya roon. Pero ngayon, dumadagsa ang messages. Mga estudyante, teachers, activists, pati celebrities ang nagsha-share ng kwento at nagtatag sa pangalan niya. Binuksan niya ang isang message mula sa isang babae sa Cebu. Hindi ako mayaman o sikat, pero tinrato nila akong mas mababa dahil sa itsura ko. Binigyan mo ako ng courage ang kwento mo. Isa pang galing sa waiter sa Canada, tinuruan kami na i-prioritize ang mayayaman at i-ignore ang iba. Ngayon nakikita ko kung mali yon. Salamat sa'yo, hindi ko na ulitin yon. Sa unang pagkakataon, na-realize ni Queenie na hindi na lang kwento niya to, kwento na ng lahat. Isang umaga habang paalis siya sa school, lumapit sa kanya ang tatay na may warm smile at crisp white envelope. Invited ka magsalita sa Youth Leadership Summit next month, sabi niya. Gusto nila ikwento mo ang experience mo, kung paano mo hinandle, kung paano ka nagbago. Nanlaki ang mata ni Queenie. Ako. Magsalita sa harap ng tao. Tumawa ng mahina si Manny. Nakipaglaban ako sa harap ng milyon, pero wala nang mas nakakatakot sa public speaking. Pero kung may mahalagang sasabihin ka, sabihin mo. Una, nagdalawang isip siya.
Ano ba ang masasabi niya na hindi pa nasabi? Pero kagabi, habang binabasa ang mga messages mula sa mga naapektuhan, may nag-click. Hindi ito tungkol sa pag-retell ng insidente. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng permission sa mga tao na magsalita, na makita, na i-demand ang respect. Sabi niya yes. Sa summit, nakatayo si Queenie sa likod ng podium, visibly nervous. Pawis ang palad, uncertain ang boses sa una. Pero nang tingnan niya ang audience, nakita niya sila. Mga estudyante na katulad niya, may mas bata, may matanda, lahat nakikinig, naghihintay, umaasa. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ako humingi na maging simbol. Gusto ko lang tratuhin ng may halaga ako. Pero natutunan ko ang mahalaga. Kapag nagsalita tayo ng may kindness, kapag kumilos ng may dignity, malayo ang abot ng boses natin lampas sa moment. Lumapit ang crowd. Ang nangyari sa akin, nangyayari araw-araw sa mga walang kameras, walang sikat na katabi. Kaya kung naramdaman mo na invisible ka, ignored, disrespected, I see you. Mahalaga ka. Pagkatapos niya, malakas ang palakpakan. Hindi para sa anak ng celebrity. Para sa sarili nila. Para sa bawat pagkakataong nanahimik sila. Para sa bawat pagkakataong sana may nagsalita na katulad ni Queenie noon. Pagkatapos ng speech, may unexpected na nangyari. Gumawa ang organizers ng bagong initiative inspired sa mga salita niya. Tinawag itong I-Stand Seen, Voices of Respect, youth-led campaign na nagpo-promote ng dignity, empathy, at inclusion sa schools, workplaces, at public spaces. Ginawa siyang honorary ambassador si Queenie. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga schools sa Pilipinas at Southeast Asia na mag-hold ng Respect Days. Naglagay ng signs ang restaurants na pangako na pantay ang trato sa lahat ng guests. Sumali ang influencers, nagsha-share ng sariling kwento ng pagiging dismissed o stereotype, lahat dahil sa isang batang babae na tumayo ng may grace. Pero hindi lahat masaya. May critics na nagsabi overhyped. May nagsabi na dahil lang sa tatay niya ang attention. Narinig niya ang whispers. Nabasa ang comments. Pero imbis na magalit, dinoble niya ang mensahe. Hindi ito tungkol sa akin, sabi niya sa isang interview. Tungkol ito sa kung ano ang deserve natin lahat, basic human respect. Kung nakatulong ang kwento ko na maramdaman ng iba na naririnig sila, ipagpapatuloy ko. Hindi na tungkol sa pagka-viral. Tungkol na sa pagbuo ng something na tatagal. Sa bahay, nanonood si Manny mula sa sidelines, hindi bilang boxer o public figure, kundi bilang tatay. Decades niyang tinrain ang katawan. Nakatayo sa harap ng roaring crowds. Pero ang makita ang anak na tahimik na naglilid ng movement. Ito ang pinaka-proud moment ng buhay niya. Ginagawa niya ang hindi ko kayang gawin sa kamao ko, sabi niya sa isang interview. Binabago niya ang isip. Just when the dust seemed to settle, may bagong video na nag-shake sa internet. Isang matandang babae, simpleng damit, tinanggihan ng service sa upscale restaurant sa Makati. Magalang siyang pumasok, humingi ng table, tinanggihan. Fully booked, sabi ng host. Pero ilang minuto lang, may well-dressed couple na naupo ng walang reservation. Ang nagpa-viral hindi lang ang blatant discrimination. Yung tahimik, heart-wrenching line na sinabi niya habang umaalis, akala ko baka ngayon tratuhin ako katulad ng iba. Sumabog ang internet. Kinuha ng news. Nag-repost ang influencers. Trending ang #dignityforall at #respectasnopresetag. At tumingin ang tao kay Queenie. Naging simbol na ang kwento niya. Gusto nila ulit ang boses niya. Una, nagdalawang isip siya. Hindi siya politician. Hindi social justice expert. Babae lang siyang nagkaroon ng painful experience at nagdesisyong magsalita. Pero alam ni Queenie na hindi ito ang oras para mag-shrink back. Nag-post siya ng simple pero powerful message sa social media. Ang respect ay hindi kinikita sa kung paano ka magdamit, kung ano ang sinasakyan mo, o kung sino ang kilala mo. Ito ay karapatan na dala ng bawat tao palagi. Nag-viral sa loob ng oras. Pero higit sa likes o shares, nag-spark ito ng action. Nag-re-evaluate ng training ang restaurant sa lungsod. Nag-announce ng new inclusion policies ang ilang hospitality companies. Nagsimula ang organisasyon ng Stand Seen na gumawa ng training program para sa service industry workers, backed by Queenie at supported ng foundation ng tatay.
Tahimik na nanonood si Manny tapos lumapit para mag-offer ng support. Hindi tungkol sa pag-aayos ng isang lugar, sabi niya sa press conference. Tungkol ito sa pagbabago ng paraan natin makita ang tao, hindi bilang customers o celebrities, kundi bilang human beings. Habang nakatayo si Queenie sa tabi ng tatay, na-realize niya, hindi kailangan ng mundo na perfect siya. Kailangan lang na magmalasakit siya at kumilos. Hindi na lang movement to, mission na. 6 na buwan pagkatapos ng uncomfortable na hapon sa restaurant. Ang nagsimula bilang sakit ay naging wave ng change, at sa gitna nito, si Queenie Pacquiao. Ngayon, nakatayo siya backstage sa National Summit for Inclusive Leadership bilang keynote speaker. Sa paligid niya, CEOs, educators, lawmakers, at young students. Mga tao mula sa iba't ibang buhay, hindi lang para makinig, kundi para matuto. Habang inaayos ang Mickey sa kolar, humugot si Queenie ng malalim na hininga. Kalmado ang kamay, steady ang puso. Hindi na siya victim. Boses na siya. Nang tawagin ang pangalan niya, warm pero respectful ang palakpakan. Lumapit siya, hindi mayabang, kundi may quiet conviction. Hindi ko inasahan na nandito ako, simula niya, nag-scan sa room. Pero siguro iyon ang point. Wala sa plano natin na maging yung magsasalita. Nangyayari lang kapag masyadong mabigat na ang katahimikan. Ikinuwento niya ang kwento, hindi lang ng waiter, ng humiliation, at ng aftermath, kundi ng nangyari pagkatapos. Ang daan-daang letters mula sa mga kabataan na nagsabi na naranasan din nila. Ang restaurant workers na pinipilit tratuhin ang guests base sa itsura, hindi sa kindness. Ang school children na may mas magandang support systems dahil sa national rollout ng Pacquiao Respect Program. Pero ang pinaka-nakaantig sa akin, sabi niya, lumalambot ang boses, ay ang messages mula sa mga nagsabi, nakita ko ang ginawa mo at ginawa ko rin akong magsalita. Tahimik ang room, nakikinig sa bawat salita. Pinag-uusapan natin ang legacy na parang bagay na binubuo sa power, pera o fame. Pero sa tingin ko, ang tunay na legacy ay yung nabubuhay sa iba pagkatapos mong mawala. Ang courage na sinimulan mo, ang dignity na pinagtanggol mo, ang change na na-inspire mo. Huminto siya, tapos may maliit na ngiti. Nakuha ko iyon sa tatay ko. Sumabog ang palakpakan. Nag-flash ang cameras, pero hindi siya nag-enjoy sa attention. Lumiko siya, bumaba sa stage, at diretso sa kinaroroonan ni Manny. Tumayo ito, may luha sa mata, hindi dahil sikat ang anak, kundi dahil naging eksaktong klaseng babae ang inaasahan niya, strong, kind, at grounded. Binilang mo ang boses mo, bulong niya habang yumakap. Umiti siya, bulong pabalik. Dahil tinuruan mo ako kung ano ang ibig sabihin ng gamitin ang sakin. Sa mga sumunod na buwan, lumawak ang trabaho ni Queenie. Nag-launch siya ng foundation na sumusuporta sa underprivileged youth sa leadership training. Ang school mentoring program niya ay in-adopt sa mahigit 50 schools nationwide. Nagsalita siya sa forums hindi lang tungkol sa discrimination, kundi sa empathy, compassion, at responsibility na kasama ng platform. Pero palagi niyang sinasabi ang pareho. Kapag tinawag siyang brave, hindi ako brave dahil nagsalita ako. Brave ako dahil hindi ko hinayaang i-define ako ng isang moment. At sa paggawa noon, tinulungan niya ang marami na i-rewrite din ang sariling moments.